We are reintroducing Jesus, and we would like to share to you that Jesus is the sent one. Amen? So this is something you have to think through. If Jesus is sent, I too will be sent. Amen? Sabi nga natin ng malakas yun, because Jesus is sent, I too will be sent. Tingnan mo yung katabi mo, sinusugo kita. Let's take a look at these scriptures. Together, ready, go. Whoever welcomes one of these little children in my name welcomes me. And whoever welcomes me does not welcome me, but the one who sent me. There's another verse here. He had one left to send, a son whom he loved. He sent him last of all, saying, they will respect my son. Tayo po lahat ay umupo sa presensya ng Panginoon Diyos. Alright, let me tell you something about Jesus. Si Jesus po, hindi po taga-lupa talaga yan. Amen? Are you with me? He was sent from heaven. May prinsipyo tayong binubuo dyan. Ha? Isa-isahin lang po natin to. And so if Jesus is not from here, he was a visitor. And so, umalis po siya rito uli. He went back. He's now seated at the right hand of the throne of God. Amen? Ano pong ginagawa ni Jesus ngayon? He is interceding for us. The Holy Spirit does too. Sinisigurado, kumakatok siya that the gospel penetrates many hearts. And Jesus did not just come on his own. He was sent by the Father. So napakahalaga po pala na hindi ka lang nakaisip ng isang idea. It was decided upon by a church and you were sent. Okay? So Jesus was sent by the Heavenly Father. So ang isa po sa mga implikasyon nito, sa dami ng naiisip nating mga problema dito sa lupang ito, no? The solution to the problems on earth will not come from the earth. It will come outside the earth. One of that is that forgiveness of our sins. Hindi ho kayang sulbin dito sa problema sa Pilipinas yan. And so think about your peace. Think about your needs. Pastor, pati ho ba mapapangasawa? Wag naman. Dito na lang sa earth yan. Ha? Pero pag nagproblema ang mag-asawa, nagka-problema, the solution is the Holy Spirit. Alright? Can we read this together? The solution, together go. The solution to the problems on earth will come from outside the earth. It should come from outside the earth. Antindi ho nitong implication na ito. And so God is in the business of sending. At isa po sa panahong ito na potential na isend tayo. Amen? Ha? Sabi nga natin ng malakas to, I am sendable. Tingin ka sa kanan mo, God will send you. Eto na, heaven sent. Ang dami pong mga ginawan ng Diyos na ganyan. Nung nagugutom sila sa wilderness, padala ho si Lord ng, hindi po ng aratilis, hindi po ng mga bayabas, wala po silang ganon. Wilderness po yun. It's dry, stony, hard. So God opened heaven. Tawag po dyan, skyplex. At pag kami gusto siyang ipadala, sabi niya, pati hindi ko gusto yung nangyari sa earth. Papadala po siya ng angel, papadala po siya ng mga prophets, kakausapin niya directly. The messages from your Bible is not from man. Huwag po kayong mag-isip na yung mga idea ngayon ng honor your father and your mother, marriage for example, wala pong tao makakaisip na magpakasal. Okay? It is a heaven-sent idea. Sino nakaisip na galing tayo sa Diyos? Wala pong makaisip niyan. Pag tao nag-isip, ay evolution. Galing tayo sa single cell
Amoy ba? Ganun po mag-isip ang tao. No? Sabi ni Lord, hindi. You are my creation. And so, there are many solutions to our thoughts. Paano masabing mali ang abortion? Sabi ng kaisipan ng langit, binaba sa atin. Sent by heaven. Miracles are power of heaven also. Tandaan niyo po, nung nalupig na si Elijah, sabi niya, mukhang walang naniniwala na kay Yahweh. Sabi niya, ganito, kung sino ang tumugon sa handog ko ng apoy, siya ang tunay na Diyos. So, si Baal, naghandog sila ng mga karne, ng tinapay, sumayaw sila maghapon, kumanta, walang tugon ng apoy. At nung manalangin na, 1 minute lang, nag-pray si Elijah, sabi niya, Lord, prove to them that Yahweh is the true God of Israel. Fire came from heaven. Okay? Para patunayan lang na talagang totoo pala si Yahweh. Miracles are works of heaven. Nung pong si Elijah, ay sabi ng Diyos sa kanya, kukunin na kita pero hindi ka mamamatay. Sinundo po siya ng chariot. Chariot of fire. Ang ganda po nito, no? Isa po siya sa mga hindi namatay. Moses is one of them. Ano? Pero sabi ng Bible kasi ganito, inilibing ng Diyos si Moses. Pero hindi natin alam kung saan. Okay? Kasi mahirap makita yung katawan ni Moses, sasambahin talaga ng mga tao sa dami ng himala. Ito, ang dami ring himala nito. Kaya ang ginagawa ng Diyos, kukunin niya para hindi sasambahin ng mga tao. Alright? Ito po ang isa, yung solution sa problema ng kasalanan, heaven sent. Sabi niya, paano ka nabuntis? Sabi niya, the Holy Spirit came into me. Sabi ng angel sa kanya. At siya po ay nagdalang tao through the Holy Spirit. How? I don't know. Basta sinyut po yung power na yon para maging anak ng Diyos. Intervention of heaven. So, ang dami pong pakikialam pala, no? At huwag kayong mag-iisip na tama pala, alien. Hindi ho ganon. Huwag kayong mag-iisip ng ganon kasi lagi ho nakikilahok ang langit sa atin. Okay? Hindi ho mga UFO yung mga nakikitang lumilipad, mga angels ho siguro. Miracles by the apostles, by the prophets are thoughts of heaven to us. So pag nagpe-pray po tayo, sasabihin ng doktor, ipagpasa Diyos mo na lang. Ayan na, papasok po ang Diyos talaga, no? Sapagkat I was reading a very important narrative, di nagpuntaan na po lahat ng mga kamag-anak kasi sabi niya, ano na to, namamaalam na, pabibindisyon na natin. At siya naman dumating from other country, tapos umalis na rin siya, balik na siya sa bansa niya, maya-maya nakareceive siya ng tawag, sabi niya, lumabas na ng ospital, magaling na. Minsan, kung kailan yung naghihingal, ina-expect mo, mamamatay na, lumalakas pa. Okay? Kasi po, mayroong mga galawan Diyos according to His purposes. Ito po, gusto kong bantayan niyo mabuti. Kailangan po, wag kayong maliligaw dito, ha? Focus, everybody here. Ang born-again movement po from heaven. Amen? Are you with me? Galaw po ang Diyos dito sa lupa ngayon, padalas ng Diyos sa langit, pinapadala niya yung Holy Spirit sa mga tao. Don't you dare stay in MCC without the Holy Spirit. Kasi po, you will just be receiving a lot of burdens, troubles. You won't like what we are doing here. Ito pong warning, Sabi ni Apostle Paul kay young Pastor Timothy, sabi po niya, because some people have a form of godliness but denying its power. Ingat po kayo dun sa form. Ang pagsisimba po, form po yan. Are you with me? Yung pong simbata, yung simbahay, baka active po kayo, all of a sudden, tatanggap ako ng report, ay tumigil ho, hindi na ho sila nagsisimbata. Na-discourage. Kasi po, merong form, pero wala po yung power thereof. Amen? Are you with me? Yung praise and worship natin, sabi ko, bakit hindi nagkakantahan yung mga tao? Pastor, they only have the form. Kumakanta lang, bibig lang, pero hindi po nag-worship. One of the most dangerous thing is this. Wala sa inyo yung Holy Spirit, pero you have the form. Ingat po kayo mabuti. Are you with me?
Nag-offering. Form po yung offering. Pero yung puso, ba't ba nagkamali ako ng dukot doon? Dapat 500 lang. Ba't ba 1,000 na dukot ko? Nabigla ako ron. You have the form. So yung worship, maraming pinanghihinayangan. Sabi nung isa, ba't ba? Nung tinatanong ako ng tatay ko, nadinig ko, nagkukwentuhan yung mga barkada niya, tatay ko. Ano, Dre, nagpastor daw yung anak mo? Oo, nabarkada sa church eh. Grabe. Mabuti naman po yung tatay ko, nabawi ko pa po nung bandang huli na, no? Matanda na, binabalik-balikan namin, dinadala ko sila Ole when they're growing up, and they begin to realize what we are doing. Ang pakalaga po yung tatay nyo, bago pumanaw, pumasok po yung Holy Spirit because they just see the form. Ba't ba active yung mga yan? Why are they worshiping? So, ingat po tayo. Amen? Ano yun? Yung form. Nakakadaya po ito. Only the form of godliness, but denying its power. Have nothing to do with that. Alright? Now, eto na. Kung si Jesus pinadala, papadala rin kasi tayo pero hindi mo maintindihan ito. What are some of the reasons why you would have to be sent to? Bakit kailangan pumunta tayo sa mga tao, ha? Because God will send us to people, eh. Hindi ho pwedeng yung, di ba, nandun ka sa harapan ng TV, tapos kuya-kuya-koy, take ka ng masarap na mainit na hot choco. That's what we wanted, really. Convenience. Pero why is God disturbing your thoughts right now and say, teka muna, may papel pala tayong gagampanan, pero parang ba't ayoko? There are reasons why. Number one, people are corrupting. Nabubulok po talaga ang tao. Kailangan po tayo para magbuhos po tayo ng buhay talaga ng mga tao. Okay? People are decaying in their thoughts, in their emotions. They're down and depressed. Look at these words from Luke. In the book of Acts, he said this, many other words he warned them. And he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Baka po, you are joining this generation, no? Save yourselves from this corrupt generation. Ang description po ni Paul, young as they are, in their time, in their generation, hey, this generation is corrupted. Are you with me? So, huwag po kayong mag-i-enjoy sa mga barkada nyo. Make sure you bring the seed of the Word of God to them. Yung mga kalaro nyo, no? Saan? Sa bilyar, sa Scrabble, sa bingo, ka-chat nyo, they are corrupting. Kailangan po nilang marinig ang mensahe. Number two, many choose a different purpose. Ang dami pong purposes sa buhay na to, ha? Pero not the purpose of God. And so, tingnan po natin mabuti. Salamat sapagkat nagninegosyo si Bernard, gumagawa siya ng siopaw, pinadala niya sa Cagayan. Amen? Okay ba? Thank you, Bernard, ha? Sa daan pa lang ho, tinira na ho namin yun. Tapos yung isa na dinig ko, alas 5 na madaling araw, gising, kumakain ng siopaw, Bernard. Sabi ko, sobrang sarap naman ng siopaw na yun. Okay, thank you, Lord. Kaabot po yun, ano? Kaabot sa mga tao talaga. Dami. Many are the plans in a person's heart, pero meron palang Lord's purpose. Amen? Sabihin nga nyo, Lord's purpose. Oh, I like that. I don't want my plans. I don't like my purposes. Maybe you try that. Pero teka muna, meron palang Lord's plan. I would like to join the Lord's purposes. Amen? Before you die, you got to be aligned with the purposes of the Lord. Ito pong dalawang anak ni Prince Charles at Prince Diana, si Harry, saka si Prince William, nagsundalo pala to bago maging mga matinee idol. Ano? Bago po ang popogi po kasi nito mga ito eh. Isa po sa mga nangyari sa buhay po nila, yung passion po nila, pinadala po sila sa Afghanistan, pinadala sila sa Desert Storm. How many years? 10 years. Pabalik-balik po sila as soldiers. Twice, they were sent to war. Of course, syempre, highly confidential kasi tatargetin talaga. Imagine, the Crown Prince of London, of England, is there in the war. Ang sarap targetin nun. Pero grabe ho yung purpose nito mga batang ito. Pero always, London will be back to the purposes of God. Sila po kasi yung first world. Second world, America, di ba? Naglikha ng panibagong daigdig na mas sumikat, mas gumanda.
people suffer if not discipled. Their emotion are out of hand. Hindi na ho makontrol. Ito ang sabi ni Solomon, a hot-tempered person must pay the penalty. Subukan mong ubusin yung oras mo sa iyong damdamin. Puro in love, puro lungkot, puro sama ng loob. Ha? Meron akong kinakausap na youth, sabi ko sa kanya, if you are emotionally down, do not be quiet. Kumanta ka ng ganito, help me if you can, I'm feeling down. Hindi po pwedeng nagmumukmok. Kasi lalamunin ho tayo ng ating mga kalungkutan, ng ating mga emotions. Sabi niya, rescue them. Amen? Oy, kumusta po yung preparasyon natin sa rescue, ha? Kaya po tayo may recovery, huwag po kayong ma-offend doon. Ni-recover pala ako. Ganun ako nadidinig eh. Lumulungkot siya. Kasi po, pinapalakas po yung manpower ng cell so that when they reach out, hey, meron kami mga target people. Rescue people who are too emotional. Ito, grabe, sikat na naman yung awayan nitong dalawang love team na to. Diba? Oy, huwag ko kayong kakagat dyan. Politika po yan. Ano niyo po ba yan? Si Robredo, kailangan niya ng mileage. Sorry kung makarobredo ka. Ha? Kailangan bakbakin ko yung higante para magkaroon ako ng media mileage. Yun po yung ibig sabihin lang nito. Kailangan mag-ingay ako ngayon kasi tatalunin ako ni Bongbong Marcos sa presidential election. Parang nakikita nyo na yung isip ko. Ha? Okay? Ano na to? Iba na ho ito talaga. Marami na pong politika rito. Sasabayan ho ito ng marami pang mga tao. No? Okay, number 4. Ito ha. Many people perish every day. Do you believe that? Do you believe that? With all your heart, you got to believe, hey, many people are perishing. Now, ito sabi ni James, after their desire was conceived, people enjoy so much, they follow their desire, pero it gives birth to sin. Pag pinagbibigyan ko pala yung layo ko, yung gustong-gusto ko, it gives birth to sin, and then when it is full grown, it gives birth to death. Wow! Ang tindi naman ang analysis ng Scripture. The Scripture has searched my heart. He has searched my soul. The Scripture understood through the Holy Spirit kung anong tendency pag bumili ko ng Lacoste, pag bumili ko ng bagong relo, pag bumili ko ng bagong blue jeans. My desire gives birth to sin. Pag sinundan ko yung isang babae, pag pinanood ko itong Netflix na to, what happens? What does it give birth? It gives birth to sin, and sin gives birth to death. Do you understand that? And so, ito po ang sabi ni Jesus, ha? When Jesus was here, He made this very clear. It has to be in our minds and in our hearts. Sabi niya, sino kinukwento niya? Meron siyang kinukwento. Sabi niya, uy, ang dami kong pera, ang dami kong ani. Teka muna. Magdadagdag ako ng malaking storage room. Iipunin ko lahat ng aking pera. Mag-i-enjoy ako sa lahat ng aking barkada, lahat ng aking pamilya. Pero sumagot po si Lord, sabi niya, anong pera? Anong buhay? Anong barkada? Anong saya? You fool, sabi niya, this very night, your life will be demanded from you. Baka kala mo, buhay mo yan? Hindi, somebody owned you. Sige lang, mag-enjoy ka. Sige, papetek-peteks lang. Pero isang araw, sisingiling ka. Then you will get what you have prepared for yourself. Pwede ka bang palitan yung translation na yan? Ha? One day, your barangay will be demanded from you. Sige, wag mong i-reach out. Hindi namin inabutan yung tubig, ha? Pero inabutan, may konti pang tubig. Mahirap maglakad. Ito po, simento po yan, purong puno po ng putik yan. Hirap pong maglakad. Okay? So, yung barangay pong yan, yung mga purok, mga probinsya, ang Cagayan po is a province, Tuguegarao is the city. Okay? Yung sinasabi nila kanina na Solana, hindi po Solano, no? Solano is in Isabela. Solana po yung pinuntahan namin, no? It's a small barangay. All right? Today, your farm is demanded from you. Pwedeng sabihin ng Diyos yan. Biro mo, umihinto kami sa bawat, passionate sa palay itong sila Jonel. Sila Kevin, passionate sa palay. Sabi ni Kevin,
tingnan mo yun, nangingitim na. So, bababa kami, pipicture namin. Ito po yung mga palay. Nasa kalsada po yan. Ito, yung mga mais, sirang-sira na talaga. If you do not take God to heart, isang araw, sabi ni Lord, your farm, your products will be demanded from you. What else? Today, your house is demanded from you. Buti hindi naman namin inabutan yung tubig. Nakahanda na po kami, pero in-announce po ni Governor Manuel Mamba na wala ng rescue operation, it's all about relief. So, ito na po. Ito pong mga bahay na yan, wala ho yan. Abot-abot ho yung tubig dyan. Lahat po sa bahay doon, parang nakita ko, naka-ready na sila, matataas na. Pero it went beyond their house. Hindi ho livable yan. Bakit? Kailangan pong mabaho kasi. Mabaho. Today, your honor is demanded from you. Pag may dumaan ho sa sasakyan, ito po yung sasakyan naming dala, nauuna po yan. Pagkakaguluhan na po kami, dami na pong mga tao kagad. Wala nang hiya-hiya. Anong karangalan? Kailangan kong pagkain. Pag may dumating pong helicopter, tatakbuhan ho sila kahit maputik po dyan. Wala nang pakialam sa karangalan. Ito po, may shortcut po sana dyan. Makakatipid kami ng 1 hour. Pero hindi. Dadaanan mo putik, bibigay ka sa normal route because it's all mud everywhere. Major streets, mga bypass sana, pero it's all mud. Makakapal hong mud yan. Makakapal. Okay? So balik na naman kami. Hindi pala po pwede rito kasi po yung Waze, dinadaan ho kami sa putikan. Hindi pala alam ng Waze na hindi pwedeng dumaan doon. Sabi ni Kevin, di ba galing na tayo rito? Oo, binabalik kami. Ganon. Etong panguli, Jesus will send you. Sabi niya, because I was sent to, you too will be sent. Alright? Now, bakit hindi mo? Why you will not allow God to send you? Ito na. Ito yung struggle nyo ngayon habang nakaupo kayo. Teka muna, busy ako, nag-aaral ako di ba? Why you will not allow God to send you? Number 1. Ito ho ang isa sa mga totoo. Gusto ko, pag-aralan nyo itong mga dynamics na to. If you have a very poor, you have very low self-image, you will never help people. You will never reach out. Ako nga, walang makain mga ganun, baka gumagano. Baka kahit leon ka, pag tingin mo sa salamin, ang tingin mo, kuting lang. Mga ganun. Okay? That's a big problem. Kaya dito sa church po, when we handle your children, when we teach them, ginagawa po namin makita nila talaga gaano sila kalaki, that they are giants. We are giants. We are leaders in society. We have to get involved. Amen? Dapat po ganito, pagtingin ng pusa, ang nakikita niya ay, wow. And so, ako ay kagamit-gamit kay Lord. Bakit? Ako ay anak ng Diyos. So something has changed in my image. Meron pong papalitan ng Diyos dito sa... Kaya po kailangan mag-devotion tayo mabuti. Papalitan natin yung mga I am natin. Hindi pwedeng, ako ay utak lamok, ako ay mahina, ako ay mahirap. Throw it away! Amen? Hindi pwedeng ako ay average lang. Wala akong magagawa, ako ay babae, ako ay bata. Throw it away. Because God wanted you to achieve something. Joseph, yung mga kapatid po niya, asar po sa kanya. Pero ang importante, anong tingin ni Joseph sa sarili niya? Yung self-image ni Joseph. Anong tumataging-ting po sa isip niya? When I was young, I had a dream. Yung buwan, yumuyuko sa akin. Yung 11 bituin, yumuyuko sa akin. Antindi po ng impact ng kanyang mga devotions, ng kanyang mga kaugnayan sa Diyos. So that would help. No? And so, ano po ba ang mga self-image ni Jesus? Bakit siya sinugo? Ba't siya sendable? Yung mga I am niya, sabi ni Jesus, I am the door. Sa ibang salin, I am the gate. Amen? Ako ang daan, bakit itong pinsan ko makakakilala kay Lord? Ako ang daan, itong kaibigan ko makakakilala kay Lord. Ako ang pintuan, bakit yung mga magulang ko sasamba rin kay Lord? I am the light. Madimlim ang isipan ng mga tao, I am the light. Improve your I am. Amen? I am the resurrection and the life. Dinala ko ni She sa isang naghihingalo, no?
Sabi sa kanya, hindi ako available ngayon. Paano pwede pa ba mamaya? Kung buhay pa. Dumating ho ako, 6:00 na ng gabi. Buhay. And so we would have to ask God for the resurrection and the life. Amen? By the way, hindi ko na mapupuntahan lahat pero kung kaya pa rin, sisingit ko kasi when you're very tired, you make sure you have this confidence. The cell leader has the resurrection and the life message. Amen? Amen? You can. I am the bread of life. By the way, yung kapitbahay nyo, tama si siya Ang hinahanap pastor. Ito hong sagot Sabihin nyo, ako yung pastor. Si siya ang pastor. Ikaw pa pastor sa MCC? Ako! Ganon. Nagugutom yung isipan, I will feed my neighbor. I will feed. I'm a feeder. And kailan ko gagawin yun? Ngayon na, I am sent. Improve po natin yung mga I am po natin. Amen? Palakpakan natin ang bawat isa. Taasan ng self-image. Huwag po kayong papayag na ako'y uod. Wala akong ganun. Eto na, every next level of your life will demand a different you. Parang di makilala. Sino ba ito? Kilala niyo ba ito? It will demand a different you. Pag dumating kayo ron, hindi po pwedeng, ano lang ako wala lang Hindi. They look up to you as though you're somebody. Parang puro mga celebrity itong kasama ko My I am will change. Okay? Hindi na, kagalang mo si Jonel dyan, sabi niya. Pag nag-thank you yung mga tao, taga saan kayo? Nueva Ecija po. Thank you. We have carried you as ambassadors of Nueva Ecija. Amen? Thank you sa mga taga Nueva Ecija. Gaganti kami. Hindi ho, wag ho kayong gaganti. Wala ho kaming baha. Sana po madalaw namin kayo uli. Ganun ang sasabihin namin. No? Nang walang dilubyo. Change your I ams. Amen. Ito pang pangalawang dahilan, ba't ayaw mapasuko talaga? Ito yung sinasabi ko kanina, wala yung Holy Spirit wala yung personal encounter with God. Paul had that. Meron siyang road to Damascus. What is your road? Where did you encounter Jesus? Anong road ka? Ay, salamat. In my road to Bantog, papunta lang ako sa palengke, I met MC Sears. Amen? Where? In my house, pinuntahan ako ng mga MC Sears. I have my personal encounter with the Lord. Now, ito po ang ginawa namin. Hindi ko kami basta namigay lang po ng ng mga bigas. Hindi kami namigay lang basta-basta ng pera. Hindi kami basta-basta namigay lang ng mga kape, asukal. At may dala po kaming thanks to Ate Rona. Ate Rona, thank you. Yung mga toothpaste, toothbrush, shampoo. Ang dami namin bit-bit. Ano raw? So, buti kasama ko si Sir Iboy. Siya ang pinag-handle namin ng mga preaching. Pero nag-divide po kasi. Imagine, 7 zone. And so, I was able to preach there also. No? This is a very good opportunity for people to receive the relief and the spiritual relief as well. Amen? Palapakan na natin ang Panginoon. Ito, Isabela lang po ito, Isabela. Pinuntahan po namin si Pastor Edwin Binon. Ang ganda po ng simbahan niya. This is air-conditioned. Ito yung 2 sasakyan. Ay, amin yata ito. Ito yung pick-up pala. Pero itong pastor na ito, mayaman to. Sabi niya, ang ganda ng report niya, Bishop, I was able to gather 120,000. Kasi po, hindi sila tinamaan Signal number 2 sila, pero wala. Hindi iniinda, matitibay ang mga bahay nila. Sabi niya, kami nag-gather ng funds. Ito ang pangatlong problema, ba't di ka maisusuko? Tinanggap mo si Lord, pero you're not disciplable. Hindi ka tuloy masusugo. Si Jesus po, submissive to the Father. Sabi niya, I do nothing but what my Father desires. Okay? So you got to be disciplable. Ito mga taon to, kinakausap po namin, i-interview ko yung mga yan, no? Sabi ko, tingnan ko nga kung anong acceptability nito mga ito, readiness for the gospel. Ito mga ito, mga lasing yan, no? Gagabi. Yung ganun lang style ng mga tatay, di ba? Hindi ko makita yung pamilya ko ng maayos,
Dadaanin ko lang sa inom. Okay, sabi ko, pag lasing tayo, you could not help your children. You could not respond to crisis. Itong mga nanay na to, tawa ng tawa nung binanggit ko, tigilan ng tongit. Kasi po, yun ang lifestyle eh. Pero pag may darating na relief, takbuhan na naman yun. So we have to share the gospel to them. Amen? The community that you have need be discipled as well. Kinausap po natin to. Ito po si Pastor Kenneth ng Tugigaraw. Grabe ho ito. 200 churches under him. 200. Batang-bata pa po ito. May sakit nga lang sa puso. Pero kailangan magpagamit siya sa Panginoon Diyos. Yung bahay po niya, wash out din. So tutulog din po siya dito sa church. Ito po yung misis niya. Inabutan po natin sila ng amount kasi they're buying. Alam na po nila, kabisado na po nila ang Robinsons. So sila na po ang bibili. Okay? Ng mga tubig. At pagkatapos po, this is for you. Sabi ko, ito hindi to relief, hindi to para sa simbahan. This one is for you. Kasi po sila na-dilubyo rin. So yung pagpastor po, tandaan niyo po mabuti ito ha. We could not keep the ministry going if we do not help the ministers. So dapat you have to bless the ministers so that the ministry will keep going. Amen? So binless po natin sila. Ito po si Pastor Arnold ng Conservative Baptist. We went there. Okay? It's JR pala. Si Pastor JR. At pagkatapos ay both of them are involved in G12 also. So we talk to them, we engage them. All right. And we help them also. Siya, dilubyo rin yung bahay niya, kaya natulog din siya sa simbahan. Okay? Kasama ka namin matulog. What's your problem? Why? You knew all these things, and yet the solutions you offer to this planet is just from earth. Yung relief po, earthly po yan. The gospel is heavenly. Amen? Pwede bang sa paghawak natin mga puso, sige po, kausapin natin ang Panginoon Diyos. Sabihin, Lord, I got to be born again. Lord, hindi pwedeng I just have the form, but I deny the power thereof. Hindi pwedeng nakikisaw-saw lang, nanonood-nood lang. I got to have the Holy Spirit because that's the only way you can be sendable. As the Father has sent me, so I send you, says Jesus. Hilingin natin sa Panginoon Diyos. Ito na po, matatapos na po ang November. How would you like to get involved? What are your apologies? What are your disguises? What are your fronts? What are your no's? What are your alibis? Lord, I need the Holy Spirit. I need the Holy Spirit. I don't like the form. Sapagkat pag nasa inyo na po yung Holy Spirit, everything will be in place. Your thoughts, your reasonings, your money will be aligned. May God bless you. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, Lord, send Jesus into my heart. I want the Holy Spirit in my heart. Kaya pala ako hirap na hirap, Panginoon. I'm solving it the world's way. We need the gospel kingdom from heaven. Help me, Lord, to fully understand it. Lord, huwag kang papayag na sa MCC merong hindi born again. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon Diyos, na sa tagpong ito, sabay-sabay kami lalapit sa iyo, and we will ask for the Holy Spirit. Everybody join me in prayer. Panginoon, give me the Holy Spirit. Puspusin mo ako ng Holy Spirit. Palitan mo ang isip ko ng isip ng Holy Spirit. Bigyan mo ako ng lengguwahe ng Espiritu ng Diyos. Bigyan mo ako ng pangitain ng Espiritu Santo. Baguhin mo ako ng gusto. I don't like the form. I like the Holy Spirit. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. God bless you.